Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong. Magandang umaga sa atin lahat, ka-Warm Heart Steph, sa ating mga kasama dito sa studio at sa mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness and education. Kami ulit ang inyong mga lingkod, Drizel Nanyong at Steph Vicente. Kasalukuyan po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po kami sa aming FB page para live na live nyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel, ang Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng ating Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito maya access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at sa App Store naman para sa iPhone users. Syempre, hindi man pwedeng nakatenga sa inyong smartphones ang naturang mobile application. Dapat mabuksan din yan at hanapin lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang ating programang Warm Heart. At sa pagpapalawak ng ating reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing linggo na madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ka-Warm Heart Drizzle, hindi naman pwedeng kalimutan ang ating replays naman sa katabi nating istasyon. As in, katabing-katabi lamang, no? Ang Radyo Magazine 1278 kHz every Saturdays and Sundays po yan mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ka-Warm Heart Steph, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga sa unang bahagi ng ating programa? Ka-Warm Heart Drizzle. Ngayong buwan kasi ng Hunyo ay ating ipinagdidiwang ang tinatawag po na Pride Month, kung saan ating sinusulong ang karapatan ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. Ito rin ang dahilan kung bakit ating pag-uusapan ngayon ang mental health struggles na kinakaharap o nararanasan ng mga miyembro ng naturang komunidad bilang bahagi na rin, hindi lamang ng ating adhikain sa programa na maipakalat natin ang kamalayan patungkol sa kalusugang pangkaisipan, kasama na rin dito yung ating pagsuporta sa kanila namang ipinaglalaban. At sa ating Pride Month special, makakasama natin sa linya ng ating komunikasyon si Professor Justin Ray Nohaderac Chavez, isang registered psychologist and psychometrician. Magandang araw po, Prof. Chavez. Welcome po sa programang Warm Heart. Yan, magandang umaga po at ka-Warm Heart po na umaga and happy Sunday po sa ating lahat. Good morning po. Good morning, Prof. Blessed Sunday po. Drizzle po. Sa unang tanong ko po, Prof. Chavez, sa pagdiriwang po ng Pride Month ngayong Hunyo, ngayong buwan, ano ang pangkahalatang kalagayan ng mental health ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa ating bansa? Actually po, pag usapang Pride Month, again, this is a celebration of both
here, again po on when it comes to our well-being, especially po sa mga part of the LGBTQIA plus community, and also a reminder na mga individuals po under the LGBTQIA plus community ay kumbaga po kung makikita po natin sila, basically, sila po yung laging masiyahin, kumbaga po they're fun to be with, but behind those smiles, meron po silang mga struggles, meron po silang mga difficulties that they also experience, especially when it comes to their mental health concerns. At kailangan po natin mas maging open pa, lalo po ngayon wherein behind those smiles, meron pong mga risk of anxiety, there's a risk of depression, even chronic stress po na kailangan po nating ma-address. At lalo po ngayon, very prone pa rin po tayo when it comes to discrimination, even it's already 2026. Usap-usapan pa rin po ang diskriminasyon, lalo po sa LGBTQIA plus community na kailangan po nating ma-address. And it's very, even we're being start ready, nasimulan naman na po natin ang ating usapan sa gantong topic, but still, there are people who is really on the stereotyping or discrimination, lalo po sa usapang gender. Yun po. Dahil nabanggit niyo po kanina, no, ang mga karaniwang mental health challenges o struggles ng ating mga kapatid, no, sa LGBTQIA+ community ay stress, anxiety, and depression, and of course hindi pa rin natin maiiwasan, no, na matackle din, no, kahit paano yung nararanasan pa rin na discrimination and stigma. So, Prof. Chavez, matanong ko lamang po, meron po bang mga unique stigma na tanging makikita po, no, within the LGBTQIA+ community na related po sa mental health? Actually po, kapag when it comes to discrimination and stigma, makikita po natin kapag there's already an effect when it comes to their mental health. Most of them, nagiging socially isolated na po at lumalayo na. Kumbaga, they tend to go away from the people around them. Kasi tayo po, for example, part po tayo ng LGBTQIA plus community. Okay, the fear of rejection, na-foresee po kasi natin yan eh. Possible, yung mga tao nakapaligid po sa atin, feel natin, they'll be going away from us, they'll be judging us. Kaya po yung social isolation and may mga possibilities po na bumababa din yung self-esteem. Okay, because of the self-esteem, yung confidence ng isang tao bumababa because of the fear of rejection, natatakot sila na baka i-judge sila ng family members nila, i-judge sila ng mga tao nakapaligid sa kanila. Yung judgment po kasi and even rejection, napakalaking bagay po if there will be an effect lalo po sa ating gender. Wherein rooted po kasi ang mga gantong factor, lalo po sa community ng LGBTQ plus community, wherein it's really important the concept of acceptance. Wherein mahirap siyang ibigay, lalo po in the Filipino concept, in the Filipino culture. So medyo that's the struggle, yung acceptance and even resulting to negative self-worth and even yung nahihirapan po sila to express fully their self. Kaya po nagde-develop in a clinical side, nagkakaroon ng anxieties and even depressive symptoms because of this rejection, because of the judgment, and because of the low self-worth. Ganun po siya, Ms. Rizal. Prof. Justin, nasabi niyo po kanina is about dun sa hindi na-accept nung mga other communities or pamilya nila yung mga membro po ng LGBTQIA. Paano po ito sa tingin po ninyo nakakaapekto kapag nagkakaroon po sila ng social rejection o kakulangan ng suporta lalo na po sa kanilang pamilya? Actually po, pag-usapang social rejections and when it comes to support, family po kailangan po talaga, family is the main root of acceptance. Kasi kapag hindi ka po tanggap sa family, what more sa outside, di ba? That's the feeling. Kaya po, sa family, kailangan dun po nagsisimula yung pinaka-root of acceptance. And yung rejection po kasi may lead to vulnerability, may mga possibilities of development of anxiety, and may mga chances pa na that can be also a trauma. Wherein, kung ang perspective ng isang individual, lalo po bilang part of that community, kung ang kanyang emotional security ay rooted sa family, lalo po yung mga family-oriented person, kung ang paniniwala po nila, hindi ako tanggap sa family, so hindi na lang ako magiging expressive sa labas. Kaya po may mga taong they prefer not to express themselves. Kumbaga, may mga times na late bloomer, saka lang po nila nalalaman, and also they being expressed na they are part of the community. So, importante po na ang family
is the rooted of the support. And dapat po hindi ang family ang root ng rejection. Kasi kung family ang root ng rejection, there's a possibility na sa labas, they also being rejected. So, kailangan po within the family, magsimula yung resilience, confidence, and even yung emotional security po ng individual who's part of the community na kailangan po nating maintindihan. Hindi naman po immediate proseso po yan. Proseso po ang pagtanggap. Pero kailangan po within the family, dun po dapat nagsisimula para po so when it comes to social rejections, hindi ka man ma-accept ng community, at least your family accept you. Ganun Mm. po. Follow up lang po doon, Prof. Chavez. Kasi minsan nga, no, tama na nga naman na sa family ay minsan dun nagmumula pa, no, yung unang rejection, no, sa Yes mga po. kapatid natin sa LGBTQIA+ community. So, given this situation po, paano po kaya natin mahihikayat po, no, ang mga Filipino families, no, given the culture and all, na kumbaga ma-instill sa kanila yung openness for acceptance. Kasi nasa ano na tayo ngayon, nasa modern society na po tayo ngayon. Actually po, sa usapang acceptance lalo po ng family, kailangan po, I mean, lalo po ngayon, usong-uso naman na po ang social media. I think it's also number one that you need to be open. I mean, yung mga, kasi po doon nagsisimula eh. Kasi, ang problem kasi po dyan yung generational problem, yung difference ng generations. When it comes to discussion of gender, before po kasi hindi naman properly labeled na may LGBTQIA+ community. Mm. Compare po before, male and female lang. And kung makikita po natin ngayon, mas naging open na. Even sa mga forms, sa mga mall, if sa mga application po sa work, meron na rin choice of others even. So, mas naging open po. And I believe for the family, they can also, again, start with the social media. They can also try to review and even yung panoorin po yung mga videos about the community. Masaya po ang community of the LGBTQ+ community. Hindi po siya problematic. It's more on their interpretation. So, kailangan po, kumbaga po, kung tayo po ay parte ng community, let's try to encourage these individuals po on the part of our family na let's be open. It's already 2026 po. Siguro time na po siguro na ng pagtanggap. Hindi na po dapat ng punong-puno ng rejections. When sa ating mga nangyayari po ngayon, we are being rejected. What more in the family? Kaya po dapat sana within the family, magsimula po yan. Ganun lang po. At kanina medyo napahaging nyo na yung regarding sa social media. So, Tama. gusto lang namin na malaman din, although sabi nyo nga, no, happy community ang LGBTQIA+ community, pero ang social media kasi parang parang minsan den of lions ang sitwasyon kapag sa online na. So, ano po kaya ang nagiging epekto, no, ng cyberbullying at online harassment sa mental health ng ating mga kapatid sa naturang komunidad? Actually po, ang laking effect po kasi ng cyberbullying, even online harassment. Again, hindi man po visibly na may sugat, hindi man po visible na merong pasa yung isang individual. Yung scars po kasi sa ating puso, basically, yung harmful po dun and possible, kung magiging continuous po yung harm because of it, may mga possibilities na mag-develop ng anxiety, depression, even again, there's a trauma. Kapag yung cyberbullying and online harassment po ay magtuloy-tuloy, especially in the community, kung halimbawa po nag-post lang isang individual who's part of the community and the people around them, they'll be judging them. So, may mga possibility po na magkakaroon ng negative effect and magkakaroon po ng chronic stress ang isang individual because of it. Dahil po sa trauma, yung chronic stress mo, yung may mga possibilities po ang individual might take already medicines, kaya also being take psychotherapy sessions. So, maganda po na mapag-usapan and lalo po good thing po yung question kasi still ngayon, kahit po mas naging open na tayo, the cyberbullying online harassment is still existing. So, kailangan po magkaroon na ng actions. And I believe the government, also doing actions for this. Hindi lang po sa pangkalahatan, but also in the community itself na mas inclusive also on the LGBTQ+ community. Yung konsepto po of protecting
this individual despite of the cyberbullying and also the harassment. So, yun po. Prof, Prof. Justine, tatanong ko lang din po, yung mga senyales po na kailangan nating bantayan sa mga individual na kasama po dito sa community para po malaman po ng pamilya, kaibigan, mga kasama po nila sa komunidad na kailangan na po nila ng psychological support. Lalo na po nasabi nyo nga po, marami nga po yung mga harassment na natatanggap po nila kahit po sa social media. Actually po, when it comes to signs, kailangan po, let's focus on durations, yung haba. Ano po ba yung durations? Kaya na po ba katagal? For example, isang individual po ay parte of the community, tapos the individual really feel not accepted or being rejected, tapos there are already possibilities of persistent sadness, yung tuloy-tuloy na po kalungkot po. Halimbawa, tumagal po ng 1 linggo, 2 linggo, okay? Focus on the 2 weeks po. Kapag umabot ng 2 weeks yung patuloy na lungkot po natin, yung isolations natin, yung walang ganang pakiramdam, that is already a possibilities na baka episodes na po yan ng depressive disorder. So let's focus on durations. Gaano na po kahaba? And for example po, meron ding outbursts na apektuhan na po ang tulog natin because of these possibilities na may na-foresee ka ng rejections, may na-foresee ka ng mga problem, and kung naapektuhan na po ang yung daily activities, may mga possibilities na po na kailangan nating address clinically. Kaya po maganda rin na mas nagkakaroon na rin po ng community, lalo po sa aming organization, sa Psychological Association of the Philippines with the PAP. Meron na rin po tayo mga organizations focusing on the LGBTQ+ community. Mas naging open po, wherein may mga psychologists na rin po tayo, and also mga mental health workers who's working on that side na mas nasisimulan na po. Compare po before na lesser lang, meron man pero hindi pa ganun ka-out loud. Pero ngayon po, mas bukas na po at mas naging malakas na yung community po natin because of it. So, ganun po. Professor, bilang isang psychologist din po, paano po sa tingin ninyo ang maaring gawin ng magulang, kamag-anak, kaibigan ng komunidad para po maunawaan at masuportahan ang kanilang mga kaanak sa isang komunidad na tulad po ng LGBT? Actually po, doon po sa community, we don't need to do recommendation. Hindi po natin kailangang mag-recommend to this individual. Again, the best thing that you can do, again, number 1, listen before judging. Okay, makinig lang po tayo on their stories. Hindi po natin responsibilidad to tell them, dapat ganito, dapat magpakalalaki ka, dapat sayang yung lahi mo, sayang ganyan. Again, hindi po natin responsibilidad yon for them to change themselves. Again, lalo po ngayon, kung makikita nyo po sa TikTok, meron pong may mga individuals po who's doing restart po ng kanilang gender. Kumbaga po, it's I mean, if there's preference, let's respect them. Okay, may mga tao po kasi na nag-restart, baka for content lang yan. Again, if there's preference, kung yun po ang preference nila, let's respect them. Okay, iba-iba po kasi ang preference natin eh. And again, also, kailangan po maging respectful, lalo po sa usapang ganito, and kailangan po let's also be supportive with them. Kailangan po ang bawat gender po, lalo sa community natin ngayon, ang bawat isa po sa atin, kailangan maging ally din po ng community na ito. Wherein kailangan po hindi lang po for the purpose na for the clout. For example, hindi lang po para may isama lang tayo sa community, but at some point, this is also a start na maunawaan po natin ang konsepto of LGBTQ+, and lalo po sa mga anak po ninyo, hindi po harmful ang pagtanggap. Proseso po, pagdadaanan nyo po ang proseso, pero kailangan po, let's listen to them bago po nating i-judge yan. Kasi kung hindi nyo po papakinggan yan, paano pa ang community? Papakinggan po pa kaya sila? So, kailangan po, magsimula po yun sa inyo. Yun po. Ito naman po, medyo curious po kasi ako regarding this question, no? Bago ko makalimutan, kasi pinag-uusapan na natin yung roles ng iba't ibang miyembro ng ating lipunan upang masuportahan ang ating LGBTQIA+ community. Meron po bang pagkakaiba ng mental health struggles yung mga kabataang miyembro ng naturang komunidad at yung mga nasa hustong gulang na o yung mga adults? Actually po, when it comes to differences, possible po on their community. Same lang naman po, same description, the being harassed.
that they being experience, for example, mental struggles. Pero sa usapang dun sa experience po, magkaiba lang, magkaibang community lang po. For example, on the dun po sa mga bata muna, on the youth side, they may experience bullying, harassment, even yung judgment, and even struggles when it comes to family. Yun po ang the usual family issues nila. Pero dun naman po sa mga adults, sa mga sabi niyo po, sa mga hustong gulang, sila naman po yung mga individuals who's on the other side na they're struggling, discrimination lalo po sa trabaho. Because they're part of the community, mas nagiging limited ang kanilang expressions. Because they're part of the community, mas hindi sila nagiging expressive. So, kailangan po natin na, lalo po sa family even, babalik lang po ako lagi sa family, yung validation po kailangan magsimula eh. Kasi kung sa trabaho at sa community nila, they're not being validated, sana po sa family magsimula ang validation. Kasi yun po, dun po nagsisimula eh, yung lesser the confidence, naapektuhan po ang confidence nila because of it. Kaya yung struggles ng dalawang side, the youth and also the adult, okay, magkaiba man po sila ng itsura, pero same pa rin po sila ng nararamdaman kasi yung sakit, yung discrimination, yung fear, and even yung anxiousness even, dun po nagsisimula yun. So, kaya po nagkakaroon ng depressive symptoms, nagkakaroon ng clinical disorders po ang isang individual, and they're already questioning their identity because of this judgment of the people around them. So, Professor ganun po. Professor Chavez, dagdag ko lamang po dun sa topic na sinasabi po ni Ka-Warm Heart Steph. Gaano po kahalaga ang magkakaroon ng safe space at support system para sa mga kapatid po natin na LGBTQIA+ na nakakaranas po ng mga diskriminasyon? Actually po, when it comes to safe space and also yung mga support systems po natin, actually this is really an advantage. Nagkakaroon na po siya ng good thing. I mean, a good side na po siya. Bakit po? Kasi today, dahil po sa pagiging open ng community, yung mga safe space po natin, mas nagkakaroon na po siya ng open expressions. Pero sana po, even there's already a safe space and support system, sana po hindi po natin abusuhin din, lalo kung who's part of the community. Importante rin po that there's a balance and respect. And kailangan po, dahil po nasimula na yung mga tong safe space, magkaroon na po ng self-expressions, and matanggal po yung fear of judgment natin, yung takot na ma-judge po tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. So, because of this, sana po dun sa mga gumagawa ng ating organizations like this, mas dumami pa yung mga individuals that can help us, and para po naman po sa mga taong natutulungan ng mga safe spaces na ito, sana po huwag po natin sila abusuhin kasi still they're part of the community that's being disrespectful. I mean, yung mga behaviors pa rin po. Pero sana po, let's also work on this kind of community para mas maging strong po. Kasi mas na-encourage po natin yung self-seeking behaviors, mas nagkakaroon po ng more expressive community because of it. So sana po hindi lang po ang male and female or any part of the LGBTQ+ community, lahat po tayo ay dapat po maging alay ng bawat isa. Kasi po even male and female as well also experience discrimination. So kailangan po parte rin po sila ng safe space natin. So kailangan po it's an inclusive discussion, lahat po tayo ay dapat parte ng safe space na ito. Yan po. Kanina, Professor Chavez, nag-focus tayo sa, of course, the family, friends, and kanina, dun sa isang katanungan, nabanggit nyo na rin yung papel ng kahit paano yun ng paaralan at ng workplace, no, para magkaroon nga, no, ng tinatawag na safe space, no, ang ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. Ngayon naman ay medyo pupunta naman tayo sa government measures po, no, base na rin sa inyong obserbasyon. Ano po ang mahalagang papel, no, na maaaring gampanan po ng ating pamahalaan para mapalakas ang mental health services, lalong-lalo na po ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community? Actually po, so yung usapang expansions when it comes to government services po. Ngayon naman po dahil lumalawak naman na po ang ating usapan, lalo po sa community. So nagkakaroon na rin naman po ng mga mental services pero still medyo limited. I'm really hoping na sana po mas strengthen yung anti-discrimination policies po natin, mas lumakas at magkaroon ng mas community
mental health-based program, lalo po sa mga individuals who's part of the community. And still, ngayon po kasi may mga centers na rin po offering services po sa again, may mga services po for individuals who's part of the community. Lalo po, 'di ba, lalo po sa mga police stations, mapapansin po natin, there's already a women's desk na nabuo. Pero sana po, they're already working na sana po, there's also a desk for this community. Kasi may mga, para rin po, hindi po tayo natatakot, lalo po sa mga individuals who's part of the community, na hindi po sila natatakot magsumbong sa police. 'Di ba? Meron din silang right table, meron din silang right desk to ask for help. Hindi lang po, I mean, again, it's for women and for children, pero mas nagiging open po sana for another desk for them para kahit paano mas naging malawak at mas nagkakaroon po ng good intervention po para sa kanila at mas nagkakaroon po ng acceptance. Hindi lang po ng government side but also on the protection sa kanilang mga na-experience na bullying, even harassment po. At dito po, mas mapapalakas po natin ang ating programs lalo po sa usapang mental health services and even interventions po para sa kanila. Kasi magkakaroon na rin po ng mga actually po may mga centers na rin, lalo po yung mga testing centers natin for the mga health services po. Yung mga testing centers, nagkakaroon na rin po sila ng free counseling sessions para sa mga part of the community. So, nagtutulong-tulong po ang community. So, hindi man po agad nakikita ng government, but still, the people behind this community are already working for a good and strong community. Professor Chavez, para po sa inyo, paano po natin na ipapalaganap ang mas inklusibo at sensitibong pagtalakay ng mental health sa media at sa komunidad? Actually po, sa the usage of media, number one, again, avoid stereotyping, lalo po ang misinformation. Kasi po ngayon, punong-puno po ng misinformation ng online. Kung makikita po natin, we are being bombarded by AI. Even yung panonood po natin ng video sa AI, minsan di natin alam if it's an AI or real person. So even when it comes to sensitibong pagtalakay po, lalo po sa LGBTQ+ community, kailangan po let's promote mental health education, lalo po sa mga younger individuals, na ang judgment might have a big effect or big impact sa mga taong will be judged. So kailangan po magkaroon ng more resilient and hopeful community po sa atin. So kailangan po kapag gagamitin niyo po ang social media to being expressive or judging other people, kailangan po mas maging matalino po tayo sa paggamit. Kasi kapag hindi po natin siya gagamitin ng tama, may negative effect po for them at magkakaroon po ng possibilities of for some people na sasaktan po nila ang kanilang sarili because of those things na nakikita po nila through the social media. So kailangan po mas maging open. And again, number one thing po na kailangan tayong tandaan, or one of the things that we need to remember, is use of respectful language. Yung tamang paggamit po ng language, yung pagtawag po sa kanila, even kailangan po they're also being used for a proper way and more valid and also expressive way. Ganun po. Ito naman po, Prof. Chavez, siguro mahinga na din po namin kayo ng mga tips po, no? Dahil baka may mga nakikinig sa atin, ng mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. Ano po kaya, no, ang mga masasabi na effective na coping mechanisms na pwede pong gawin ng ating mga kapatid sa naturang komunidad upang mapangalagaan pa nila lalo ang kanilang kalusugang pangkaisipan? Actually po, when it comes to coping mechanisms, again, ito po yung medyo mahirap. Pero the best thing that you can do, lalo po sa part of the community, number one, build supportive relationships po. Kailangan you need to look for the people around that can support you. That's number one. Kailangan po natin maghanap ng mga taong that we can be with. Kahit po, tandaan po natin yung salitang quality is better than quantity. Kahit po isa or dalawa lang po yung kaibigan natin, I mean, that's enough. Hindi po natin kailangan ng sobrang daming kaibigan or sobrang taong makaka-accept sa atin. Importante po that we must accept, syempre po, ang una, syempre ang ating sarili before other people. Kasi kung hindi nyo po tanggap ang inyong sarili kapag usapang self-acceptance na, kung rooted ang problem po sa inyo, kung rooted po ang problem at ang di pagtanggap sa sarili nyo po, that's the problem.
Number 2, maybe let's start to be expressive, emotionally expressive. Let's be more open. Lessen niyo po yung struggle sa pag-aalala na, baka ma-judge ako ng ibang tao. Again, it's normal, pero kailangan po let's lessen it. Bakit? Kasi kapag miyat-miyan niyo pong itatago yung gender po ninyo, kayo lang naman din po ang nahihirapan. Diba? Let's more be expressive. Hindi po natin kailangan ipagmayabang or hindi natin kailangan again, sabi nila, kumbaga po, that you have that fear of judgment dahil po sa suot mo. Again, let's be more expressive. Okay? Maybe it's time. Pero again, despite of this, let's also set healthy boundaries para rin po mas na kapapangalagaan din po natin nating sarili. Kasi minsan may mga individuals din po na overly expressive naman. 'Di ba? So, ang mangyayari, hindi na po sila naging self-aware. So, kailangan po more on balance lang po. And also, do make sure to self-care and also do physical activities po para rin po napoprotektahan natin ating sariling katawan. Kasi kung hindi natin nababalance ang isipan at ang physical na side, what more on the other side po na mas magkakaroon ng negative effect and bigger effect po sa atin. So, more on balance lang. So, kailangan po, and also the last one ay kailangan po magkaroon again ng self-acceptance and also self-compassion. Mas maging mabait po tayo sa sarili natin. Kasi kung hindi ka mabait sa sarili mo, what more to the community itself? So, ganun lang po. Professor Justin, panghuling katanungan ko na lamang po. Paano natin maisusulong ang isang lipunang mas ligtas, inklusibo at may malasakit sa mental health ng lahat, ano man ang kanilang gender identity o sexual orientation? Yan, salamat po. So, sa ating celebration of Pride Month, sa ating mga audiences po and listeners, unang-una po, kailangan po magkaroon ng awareness. Hindi po tayo magkakaroon ng good community po without awareness. And actually po, 5 process po ang proseso of Pride Month. Again, that's the number 1, awareness. After awareness, kailangan po na magkaroon ng understanding po of the community. Third one, kailangan karoon na po ng acceptance. Kapag nagkaroon na po ng acceptance, there will be ready expressions. Kapag meron na po expressions, magkakaroon na po ng empowerment. That's the goal of the Pride Month. Mas ma-empower po ang expressions natin, mas ma-empower po ang karapatan, hindi lang po ng babae at lalaki, but also the LGBTQ+ community. Ang celebration of Pride Month po kasi, ito po ay celebration ng worth, ito po ay celebration ng karapatan. Kailangan po natin mas maging open pa at hindi lang po male and female ang may karapatan na magmahal, but also the community of the LGBTQ+ community. So, bawat isa po sa atin may karapatan magmahal as long as nasa tama at nire-respeto. Ganun lang po. Prof. Chavez, maraming salamat po sa pagpaunlak po ninyo sa amin kahit na po Sunday at Family Day. Again, maraming salamat po. Have a blessed Sunday po. Thank you po, ma'am. So again, happy Sunday and blessed warm heart po sa atin. Thank you po. Thank you, sir. Thank you po. At atin po nakasama si Professor Justin Ray Nojadera Chavez, isang registered psychologist at psychometrician patungkol po sa mental health struggles na kinaharap o nararanasan ng mga miyembro po ng LGBTQIA+ community bilang bahagi nga ng ating Pride Month special. Ka-Warm Heart staff, mga taga-subaybay at nanonood, magbabalik po ang aming programang Warm Heart makalipas lamang po ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart.
At nagbabalik na ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Bago natin ituloy ang diskusyon ka Warm Heart Drizzle, ay magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa ating programa dahil ang nakikita ko sa comment section ang ating station manager, Sir Ray Sampang. Maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta sa aming programa at nakikita ko rin ito yung mga likers natin. Syempre, nandyan si Susosco Arman. Salamat po. Nandyan din ang ating kaibigan, si Quincy Kahilig, na supporter no, ng ating mga programa. Maraming salamat, Quincy. At syempre, maraming salamat ulit sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. At alam ko may babatiin ka, Drizzle. Yes po. Isha-shoutout ko lang po at babatiin ko ang pinakamaganda kong nanay at pinakagwapong tatay, si Mr. and Mrs. Arsenio Nanyong. Thank you po sa panonood. Ayun. Maraming salamat po. So, eto na nga, ka-Warm Heart Drizzle, no? Ano naman ang ating pag-uusapan para sa ikalawang bahagi ng ating programa? Ka-Warm Heart Steph, ang ating pag-uusapan sa ating kalawang bahagi ng programa ay ang usaping personality disorder. Naka-encounter ka na ba o nung ating mga ka-Warm Heart ng narcissistic na tao? Ayun, So- sagutin ko ba yan? Marami. Oo, marami. Oo, pero syempre for the sake of our sanity, no, hindi na natin sila masyadong pinag-iintindi, no, saan mang lugar yan, no, para syempre, no, sabi nga natin, pinopromote natin dito yung self-care, self-love, mahalin natin ang ating sarili para mapangalagaan din ang bukod sa physical health, no, kasi magkaano yan go hand in hand yan, yung physical health saka mental health. Kung kayo ay katulad din ni Ka-Warm Heart Steph at ako, makinig at manood kayo ng aming segment ngayon dahil hihimayin natin kung ano ang tinatawag na narcissistic personality disorder. Kasama natin live via Zoom ang ating guest na si Mr. Kurt Christian Arcangel, ang owner at founder ng Cognicare Psychological Center. Sir Kurt, have a blessed Sunday po. Welcome po sa Warm Heart. Hello everyone, have a blessed Sunday. Sir Kurt, bago po tayo, mag-i-start na po ako sa ating katanungan. Una ko pong tanong, Sure. ano po ang narcissistic personality disorder? At paano po ito naiiba sa simpleng pagiging mayabang o mataas ang kumpiyansa sa sarili? Sige. Ang narcissistic personality disorder at difference niya when it comes to pagiging mayabang or pagkaroon ng mataas na kumpiyansa sa sarili. Okay? So, let's start with defining ano ba talaga yung meaning ng condition na to. Ang NPD ay isang mental health condition kung saan ang isang tao ay may matagal at paulit-ulit na pattern ng sobrang pagtingin sa sarili. Matinding pangangailangan na purihin o hangaan siya at hirap makiramdam o umuunawa ng damdamin ng ibang tao. Hindi ito simpleng pagiging mayabang. According to DSM-5-TR, ang NPD ay inilalarawan or we can describe it as a pattern of grandiosity, need for admiration, and lack of empathy. Basically, nagsisimula siya during early adulthood at nakikita sa iba't ibang sitwasyon. Ayan. Matanong ko lamang po, Sir Kurt, kasi yun nga, paulit-ulit na pattern, matagal at paulit-ulit na pattern ng pagiging, kumbaga, mataas, ang sarili, itong narcissistic personality disorder. Kasi, kanina, dinifferentiate niyo po siya, from dun sa yung pagiging mayabang lang, o yung Yeah. pagkakaroon ng mataas na self-esteem. Nabanggit nyo rin po yung na kailangan paulit-ulit yung, syempre, yung validation, ito po ba ay lumalampas sa borderline? Kasi di ba may mga tinatawag tayo na love languages, na kailangan puri-puri, parang labas na rin ba to sa border ng na kailangan ng isang tao yung words of affirmation?
Yes, no. So when it comes to the limitations, no, parang nawawalan sila ng limitation when it comes to showing, no? Yung mga ganong bagay katulad ng love language, all right? And to the point na nagiging dysfunctional na din sila. Ito naman po ang kasunod po naming katanungan. Sir Kurt, ano po yung mga posibleng sanhi, no, o dahilan kung bakit ang isang tao po ay nagkakaroon ng NPD? Mm. Okay. Siguro we can contextualize the NPD in terms of development, no, ng isang tao. Kasi all of the personality disorder, not just NPD, is developed because of their childhood development or early childhood development, no. Nung bata sila, or let's say nung nagkaroon sila ng muwang na ano or awareness, alright? Kaya nade-develop siya. Example, baka nung bata yung isang tao na may NPD right now, no, nung bata siya, mataas yung expectation sa kanya, no? Or maraming mga pinapagawa sa kanya na dapat gawin niya in high level, dapat magkaroon siya um, ng mga achievements, no? And lagi siyang napupuri. And that develops yung need for the admiration, no? And minsan, nawawala na yung pagiging empathic ng tao dahil mas gusto niya na pinupuri na lang siya or binibigyan siya ng mga magagandang salita. Sir, tanong ko lang din po, ano po ba ang pinagkaibahan ng narcissistic personality disorder sa antisocial personality disorder po? Siguro let's put it a simple definition, no. Si narcissistic, okay, focus siya sa sarili lang niya, no. Gusto niya lahat ng bagay is about him or herself. Si antisocial in a term, sabi kasi 'di ba pag antisocial, ito daw yung mga tao. Nakakatawa, no? Marami sa mga tao is pag antisocial, ito daw yung mga hindi nakikipag-socialize, ganyan, no? Pero the real meaning of or definition of antisocial is that ito yung mga tao that breaks rules, no? Example, mga criminal, corrupt politicians, ganyan. Ayun, eto naman po, no, Sir Kurt, ano-ano naman po yung mga matatawag na, siguro bukod sa pagiging mataas, no, yung paulit-ulit nga pong pattern ng pagiging mataas ang tingin sa sarili, ano pa po yung, karaniwang masasabing palatandaan na merong NPD ang isang tao? Ang mga palatandaan or let's say mga symptoms, no, na ang isang tao ay may NPD or posibleng may NPD, no. Ito yung number one, sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila, no. Number two, pakiramdam na special sila, no. At dapat may special treatment palagi para sa kanila, no. Matinding pangangailangan din sa pagpuri sa kanila, pagiging entitled, sometimes paggamit or pagmanipulate ng ibang tao. Ayan, they gaslight people. And then minsan kawalan o kakulangan ng empathy as I mentioned earlier, no. Nawawala yung emotional functioning nila, no. That's why yun yung isa sa mga nagiging palatandaan nun. And then there are times na nagiging inggit, no, sila sa ibang tao, or there are beliefs ng pagiging inggit ng ibang tao sa kanya, sa taong may NPD. At there are situations na nagiging mapagmataas sila, no, nang mamaliit sila ng ibang tao. And sometimes there are situation that ini-exaggerate nila yung achievements nila, no. Let's say for example small wins lang, but for them, no, this is a big win. Malaki yung victory nila dun sa nangyari na yon, no. And there are situations that they expect na superior sila dun sa situation na yon. They also fantasize about success or power. As I mentioned, there are need for admiration and then feeling for entitlement, no, or privileges. Lalo na for example,
nasa grocery, ganyan, tapos nakapila siya, gusto niya parang VIP siya, no? May mga VIP treatment na gusto siyang mangyari. Pero ang practical na paliwanag when it comes to NPD, hindi porket na mayabang yung isang tao, no, may NPD na siya. Mas nagiging red flag kasi kung paulit-ulit, no, as I mentioned, matagal na pattern, hindi marunong umako ng pagkakamali. Laging kailangan siya na ang bida, no? Ayan, nahihirapang makiramdam sa epekto ng mga pagkilos niya sa iba. At most of the time, nasasaktan niya yung relationships niya because of his or her personality traits. Ayan. And dahil nabanggit na po natin itong mga sintomas o palatandaan, ano po Mm. kaya 'no ang, kumbaga para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart ay ano Mm. po yung paraan ng pagtukoy o pag-diagnose po 'no dito sa NPD? Mm. When it comes to the diagnosis of NPD, kailangan talaga ng comprehensive psychological evaluation so that we can see saan ba nanggagaling tong mga personality traits na to. Baka mamaya merong mga let's say trauma or let's Hmm. say mga pinagdaanan ang taong to kaya develop niya, no, yung NPD or let's say mga narcissistic personality traits. Hindi mo na disorder, no, kasi nga we don't want to label people, no. Hmm. So, kailangan talaga na maingat na at masusi, no, na assessment. Sir, tanong ko lang din po, paano po Mm. nakakaapekto tong narcissistic personality traits sa mga relasyon nila sa kanilang kapamilya, mga kaibigan, katrabaho at sa komunidad po? Mm. Ayun. So, as we mentioned earlier regarding the symptoms, no, there are times na nakakaapekto na yung traits nila, no, regarding to themselves. Kasi 'di ba syempre, ang focus nila let's say me, myself and I, no. Hmm. Sarili lang talaga nila yung tinitignan nila eh. Okay. Ngayon, kung gano'n ang gagawin mo, paulit-ulit na sitwasyon, no, so lalayuan ka ng ibang tao. And maybe there are times na iiwas na talaga sa'yo yung mga taong malapit sa'yo. Let's say for example, pamilya mo, mga kaibigan mo, katrabaho mo, because hindi nila nagugustuhan yung traits mo na wala ka na ng empathy, no? Hindi mo na pinapakita yung pagiging, ayun, tao mo. Yan. And speaking of that po 'no, ay ano po kaya 'no, para po dun sa mga nakakasalamuha po nitong mga individual na may NPD, ano po ba yung masasabi na tamang pakikitungo po 'no, na dapat isaalang-alang o gawin sa kapamilya o sa partner po 'no, na may narcissistic, traits o NPD mismo? Mm. Kailangan mo na ano, tandaan natin na maging maunawain din, no? Kasi siyempre, itong mga taong may mga personality disorder, sometimes, no, hindi nila alam na meron silang personality disorder or most of the time, no, hindi nila alam kasi may denial eh, no, na meron silang ganitong kondisyon. Okay, so yun, understanding is the key para matulungan natin yung tao. Pangalawa, syempre, kailangan natin silang bigyan ng assistance o gabay kung ano yung dapat nilang gawin din para matulungan yung sarili nila. Kasi yun yung importante eh, when it comes to any mental health condition, no, that we support people who are experiencing this kind of condition, lalo na kung hindi sila aware dun sa condition nila. Sir, tanong ko lang, nagagamot po ba o nakokontrol po ba ang mga ganitong klaseng disorder? At ano po ang mga Mm. karaniwang therapy or treatment na ginagamit natin? So when it comes to in general personality disorder, hindi siya curable, no? Hindi siya nagagamot, pero it can be managed. Ayan. Kasi as mentioned earlier, no, it's a part of your traits when you were a child na develop siya, no? So embedded na siya sa sarili mo. Ngayon, ano yung mga pwede natin gawin to manage yung mga conditions such as NPD, no? So we can do psychotherapy so that we can manage yung mga traits or let's say mga palatandaan symptoms of NPD na hindi ito makaapekto sa iyong interpersonal relationships. Follow up ko lang po, kailan po dapat humingi ng tulong ang isang individual na meron pong NPD sa mga Mm. healthcare professionals? Mm.
most of the personality disorder, as I early mentioned, no, hindi talaga nila alam kasi na meron silang ganung kondisyon. So, ito yung mga mental health condition na hirap mag-reach out sa professionals. No? That's why, in my experience, most of the people na nagkaroon ng narcissistic personality traits, or let's say diagnosed, no, ng NPD, is that yung family member nila yung nagre-reach out, or let's say may mga tao sa family nila, sa friends nila, or close people, no, sa kanila na magsasabi na, try to consult a mental health professionals, try to do psychotherapy, kasi iba yung pinapakita mong behavior or level of functioning. Mm. Ito naman po, Sir Kurt, meron pa po bang mga matatawag na maling paniniwala o myths tungkol po sa narcissistic personality disorder? Mm. For me, yung simple nga, as we mentioned earlier, no, yung simple na sinasabi nilang sobrang yabang, ayan, no? O baka minsan na-exaggerate yung achievements, no? Let's always understand na ang personality disorder, especially let's say NPD, no, as we mentioned, kaya tandaan natin yung pattern, no? Hindi lang dapat isang beses nangyari ito, dapat paulit-ulit. Ayan. And follow up din po, no, kasi kanina nabanggit natin yung small wins, no. Mm. Maaari po ba natin na makita, no, o gamitin ang social media bilang batayan kung paulit-ulit na po talaga yung pattern ng masasabi na sobrang pag-flex ng Mm. isang achievement? Mm. Yes, no. There are limitations to everything, no. Hindi dapat lahat i-share natin, especially sa social media. Kung ang isang tao is makikita natin, lalo na kung hindi naman siya influencer, or hindi naman natin nakita before na ito yung behavior niya or traits niya, no, na let's say parang genuine siya sa pag-share niya ng mga nangyayari sa kanya, no. Baka may possibility, no, na um, nasobrahan na siya doon sa limitations when it comes to flexing things, no? Let's say for example, mga small wins niya sa pang-araw-araw, baka nagkakaroon na ng pattern na even yung mga simpleng bagay pinopost niya just to show people, no, na magaling siya, na sobrang achiever siya, ganyan. Siguro ito na lamang po, no, Sir Kurt, para po sa mga nakikinig sa atin ngayon na maaaring yun nga, no, hindi sila aware na NPD na pala yung nararanasan ng kanilang kasama, no, sa bahay, kasama sa trabaho, kasama sa paaralan. Meron po ba kayong payo para sa kanila upang mas lalo pong maintindihan ang kondisyon na ito at maiwasan na rin po ang stigma laban sa mga personality disorder? Yes, no. So dun sa mga tao na merong napapansin na patterns of personality trait, especially when it comes to, yun nga, no, minsan yung mga taong kasama niyo baka wala silang empathy, or let's say they always need admiration sa ibang tao. Minsan gusto din nila na, or madalas gusto din nila na parang pinupuri sila, no? Isang bagay lang is that try to talk to those people, try to encourage them, no, na magpakonsulta, kasi through consultations malalaman natin ano ba talaga yung condition ng isang tao. Is it within the normal limits, no, ng functioning, or let's say ng normality ng isang tao, no? Pero kung beyond that, I think we need to encourage this person pa, no, to seek help para mas matulungan natin siya na mas ma-manage yung behavior niya. Kasi at the end of the day, hindi alam nga ng taon to, no, na meron siyang ganung condition, and we as friends, family members, no, workmates, tayo yung makakatulong din na mas ma-discover ng taong may personality traits, or let's say, NPD, no, na they need help or assistance. And with that po, maraming salamat po, Sir Kurt, sa pagsama niyo po dito sa aming programa, kahit alam naman po natin, no, na it's Sunday, considered a family day. Maraming salamat po sa inyong inilaan na oras para sa amin. Sa ulitin po, and God bless po. Thank you din, mga ka-warm hearts. Bye-bye. Maraming salamat po.
At ito po, ang nakasama natin si Mr. Kurt Christian Arcangel, ang owner at founder ng Cognicare Psychological Center patungkol sa narcissistic personality disorder. Ka-Warm Heart Staff, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa edisyon ng Warm Heart ngayong araw. Siyempre, maraming salamat sa mga nakaagapay natin dito sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at Justine Osias. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan pasalamatan ng ating mga resource person para sa araw na ito na sina Prof. Justin Ray Nojadera Chavez at Sir Kurt Christian Arcangel. Ayan, naway hindi ito ang maging huling beses na makasama natin sila dito sa programa dahil ang lawak pa ng ating mga mapag-uusapan patungkol sa kalusugang pangkaisipan. At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Naway madami po kayong napulot na aral sa mga naging guest natin ngayon. Kami rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Nanyong. At Steph Vicente, ito ang Warm Heart.